Paano kung ang isang napakagandang tinig ay bigla na lamang tumahimik, habang kasisimula pa lamang nitong marinig ng buong mundo? Paano kung ang isang dalagang puno ng pangarap ay biglang nawala sa rurok ng tagumpay? At higit sa lahat, totoo nga bang isang sakit lamang ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw? O may mga kwentong misteryoso at haka-hakang hanggang ngayon ay bumabalot sa kanyang pangalan? Maraming dekada na ang lumipas, ngunit sa tuwing maririnig ang awiting Kaba, marami pa rin ang naaalala ang orihinal nitong mga awit. Isang dalagang napakabata, napakabait, at may tinig na tila ipinagkaloob lamang sa iilang tao. Siya ay si Mary Rose Ten Muñoz. Isang batang mang-aawit na minsang itinuring na isa sa pinakamalalaking pag-asa ng original Filipino music o OPM. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay isang trahedyang dumating ng napakaaga. Ito ang buong kwento ng kanyang buhay. Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari. Ating tuklasin ang bawat motibo. Ating alamin ang bawat anggulo. Ating kilalanin ang bawat sangkot. Ating siyasatin ang bawat pagkatao. At sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na pangyayari. Isinilang si Mary Rose Ten Muñoz noong ika-10 ng Oktubre, 1976. Lumaki siya sa isang pamilyang sumusuporta sa kanyang pagmamahal sa musika. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kakaibang linaw, lambing, at lakas ng kanyang boses. Hindi lamang ito ordinaryong talento. Para sa maraming nakarinig sa kanya noon, tila isinilang talaga siyang maging isang mang-aawit. Sa murang edad pa lamang, ay mahilig na siyang umawit sa mga family gathering, school programs, at iba't ibang patimpalak. Bagamat hindi gaanong naisapubliko ang maraming detalye tungkol sa kanyang pamilya, upang mapanatili ang kanilang pribadong buhay, malinaw na naging malaking bahagi sila ng paghubog sa kanyang pangarap. Masipag din siyang estudyante. Pinagsabay niya ang pag-aaral at ang mabilis na pagsikat sa mundo ng entertainment. Isang bagay na hindi madaling gawin para sa isang batang artista. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, nagsimula ng mapansin ang kanyang pambihirang talento. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay ay ang pagsali niya sa sikat na singing competition na Tanghalan ng Kampyon. Sa panahong iyon, hindi lamang siya basta naging kalahok. Dahil siya ang itinanghal na Grand Champion. Dahil dito, nakilala siya ng buong bansa bilang isa sa pinakakahanga-hangang batang mang-aawit ng kanyang henerasyon. Ang kanyang panalo ang naging pintuan sa mas malalaking oportunidad. Hindi nagtagal, napansin siya ng National Artist for Music na si Ryan Cayabyab. Humanga ito sa kakaibang kalidad ng kanyang tinig. Dahil dito, isinama siya sa piling grupo ng mahuhusay na batang performers na tinatawag na 14K. Ang grupong ito ang nagsilbing tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na batang mang-aawit noong panahong iyon, kabilang ang isa pang magiging malaking bituin na si Jolino Magdangal. Malaking hakbang ito sa kanyang karera. Dito, lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-awit at pagtatanghal. Noong 1991, inilabas ni Ten ang kanyang kauna-unahang self-titled album. Ngunit may isang kanta ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Ito ang awiting Kaba. Isinulat ito ng hitmaker na si Venny Saturno.
Agad itong naging isa sa pinakasikat na OPM songs noong panahong iyon. Ang kanyang malinis, emosyonal, at napakalambing na interpretasyon ang dahilan kung bakit tumatak ito sa puso ng maraming Pilipino. Hanggang ngayon, marami pa ring nagsasabing ang bersyon ni Tenten ang isa sa pinakamatinding interpretasyon ng naturang kanta. Kalaunan, ay inawit din ito ng iba pang mga mang-aawit, tulad ni Tutsi Guevara, ngunit para sa maraming tagahanga, ang orihinal na boses ni Tenten, ang nananatiling hindi mapapalitan. Bukod sa Kaba, nakapaglabas siya ng sariling album, na nagpakilala sa kanyang kakaibang estilo sa pag-awit. Madalas siyang maging panauhin sa iba't ibang musical variety shows. Nakapagtanghal siya sa maraming concert at live performances sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat maikli lamang ang kanyang naging karera, nag-iwan siya ng malaking impluwensya sa OPM. Samantala, hindi lamang pag-awit ang kanyang talento. Sinubukan din niya ang pag-arte. Isa sa kanyang kinabilangang pelikula ay ang Barbie, Made in the Philippines, noong 1989. Bagamat hindi naging kasing dami ng kanyang musical appearances, ang kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon, ipinakita niya na kaya rin niyang humarap sa kamera. Marami ang naniniwalang, kung nagpatuloy lamang ang kanyang karera, maaari sana siyang naging isa sa pinakamalalaking artista ng dekada 90. Sa murang edad, ay marami na siyang naging tagumpay. Kabilang dito ang Grand Champion ng Tanghalan ng Kampyon, na pabilang sa prestihiyosong grupong 14K ni Ryan Cayabyab. Nakapaglabas ng sariling album, naging orihinal na mang-aawit ng isa sa pinakakilalang OPM classic na Kaba. Nakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na teen singing prodigy ng kanyang panahon. Bagamat hindi man siya nagkaroon ng mahabang listahan ng mga award-giving body trophies, ang pinakamalaking pagkilala sa kanya ay ang pagmamahal ng publiko, at ang katotohanang hanggang ngayon ay inaalala pa rin ang kanyang tinig. Ngunit, habang patuloy na sumisikat sa Pilipinas, gumawa si Tenten ng isang malaking desisyon. Pinili niyang lumipat sa Estados Unidos. At doon, layunin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral habang naghahanda rin sa mas malawak na oportunidad sa musika. Marami ang naniwalang ito na sana ang simula ng isang international career. Ngunit hindi alam ng sinuman na may paparating na napakalakang pagsubok. Noong 1996, habang nag-aaral sa Amerika, nagsimula siyang makaranas ng seryosong mga sintomas. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng mga problemang may kaugnayan sa kanyang kalusugan, na humantong sa masusing pagsusuri ng mga doktor. Subalit isang hindi inaasahang resulta ang gumimbal sa buhay ni Tenten at ng kanyang pamilya. Ito ay matapos matuklasan na mayroon siyang brain tumor o tumor sa utak. Ang brain tumor ay isang abnormal na paglaki ng mga selula sa loob ng utak. Depende sa uri at lokasyon nito, maaari itong magdulot ng matinding pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo, problema sa paningin, hirap sa paggalaw, pagbabago sa pag-iisip, at iba pang seryosong komplikasyon. May mga brain tumor na hindi cancerous, ngunit mayroon ding malignant o cancerous, na maaaring mabilis na lumala. Sa kaso ni Tenten, iniulat na ang kanyang kondisyon ay napakalubha. Agad siyang isinugod sa ospital sa Los Angeles, California. Doon ay isinailalim siya sa iba't ibang pagsusuri at mga medikal na pamamaraan bilang bahagi ng kanyang gamutan. Araw-araw ay umaasa ang kanyang pamilya at mga kaibigan na gagaling siya. Patuloy silang nanalangin. Patuloy silang lumaban. At patuloy ding lumaban si Tenten. Subalit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor,
unti-unting humina ang kanyang katawan, dahil sa epekto ng kanyang sakit. Ayon sa mga ulat, dumating pa sa puntong, inaasahan na siyang makalalabas ng ospital, matapos ang kanyang gamutan. Ngunit bago pa man mangyari iyon, biglang lumala ang kanyang kalagayan. Hanggang sa dumating ang oras, na kinatatakutan, ng mga nagmamahal, sa kanya. Hindi na kinaya ng mura niyang katawan, ang matinding sakit, at tuluyan nang natapos, ang kanyang labis na pagdurusa. Noong ika-12 ng Hunyo 1996, si Tenten Muñoz ay sumakabilang buhay, sa edad na 19. Napakabata. Napakarami pa sana niyang pangarap. At napakarami pa sana niyang maibibigay, sa industriya ng musika. Nang mabalitaan ang kanyang pagpanaw, labis na nalungkot ang kanyang pamilya. Marami ring personalidad sa industriya ng musika, ang nagpahayag ng pakikiramay, at pagdadalamati. Ang mga dati niyang nakasama sa 14K, mga kapwa mang-aawit, mga producer, at mga tagahanga, ay nagbigay ng mensahe ng pag-alala, sa kanyang talento at kabutihan. Sa paglipas ng mga taon, marami ring netizens ang muling nakadiscover, sa kanyang awiting, Kaba. Sa social media, may mga nagsasabing, isa siya sa mga artistang, nauna lamang sa kanyang panahon. May ilan ding nagsasabing, kung nabigyan lamang siya ng mas mahabang buhay, maaari sana siyang naging isa, sa pinakamalalaking OPM icons, ng bansa. Marami rin ang nagpahayag ng lungkot, dahil sa murang edad, ay naputol ang isang napakagandang karera. Subalit sa paglipas ng panahon, may ilang kwento at haka-hak ang lumitaw sa social media, at sa mga usapan ng ilang tagahanga. May ilan ang nagtatanong, kung may iba pa bang dahilan, sa likod ng kanyang maagang pagpanaw, o kung may kinalaman umano rito, ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kapag isang batang artista na puno ng talento, ang biglaang sumakabilang buhay, hindi talaga nawawala ang mga tanong. Lalo na kung napakabata pa niya. Sa paglipas ng mga taon, iba't ibang kwento at haka-haka, ang kumalat sa ilang tagahanga, at sa social media. May mga nagsabing, baka hindi lamang karaniwang karamdaman, ang kanyang pinagdaanan. May ilan ang naniniwalang, maaaring naengkanto umano siya. Ayon sa paniniwalang bayan sa Pilipinas, may mga pagkakataong ang isang tao, ay bigla na lamang nanghihina o nagkakaroon ng kakaibang karamdaman, matapos umanong makasalamuha ang mga nilalang, na hindi nakikita ng karaniwang tao. May iba namang nagsabing, baka siya ay nabarang, o nakulang. Sa ilang bahagi ng bansa, may paniniwala na ang barang o kulang, ay maaaring magdulot ng matinding karamdaman, na hindi madaling maipaliwanag. Dahil sa kanyang biglaang paglala ng kondisyon, at murang edad, may ilang taong nag-ugnay rito, sa ganitong paniniwala. Mayroon ding nagsasabing, baka siya ay isinumpa. Ayon sa mga kwentong ito, ang isang sumpa ay maaaring magdala ng sunod-sunod na kamalasan, o malubhang karamdaman. Isa pa sa mga pinakakilalang usap-usapan noon, ay ang kwento na umano'y, may bato, na nakita sa loob ng kanyang ulo. Sa ilang kulturang Pilipino, may mga nagsasabing, kapag may natagpo ang kakaibang bagay, sa katawan ng isang tao, ito ay maaaring iugnay sa kulam, o barang. Subalit walang mapagkakatiwalaang medikal, o opisyal na ulat na nagpapatunay, na may literal na batong natagpuan, sa loob ng ulo ni Tenten Muñoz. Ang mga ganitong kwento, ay nananatiling bahagi lamang ng mga usap-usapan, at hindi suportado ng dokumentadong ebidensya. Sa kabilang banda, ang mga ulat na nailathala noong panahong iyon, ay nagsasaad na si Tenten ay na-diagnose ng brain tumor, isang seryosong kondisyon kung saan may abnormal na paglaki ng mga selula sa utak. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon, depende sa lokasyon at uri ng tumor.
Posible ring nagugat ang mga espekulasyong ito, sa matinding pagkabigla ng publiko. Napakahirap para sa maraming tagahanga na tanggapin, na ang isang malusog, masayahin, at napakabatang mga awit, ay bigla na lamang magkaroon ng ganitong malubhang karamdaman. Sa ganitong mga pagkakataon, karaniwan na sa lipunang Pilipino, ang paglitaw ng iba't ibang paniniwala at haka-haka, bilang paraan ng paghahanap ng paliwanag, sa isang napakasakit na pangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, walang ebidensyang nagpapatunay, na ang kanyang karamdaman ay dulot ng engkanto, barang, kulam, sumpa, o anumang supernatural na dahilan. Ang nananatiling suportado ng mga naitalang ulat, ay ang kanyang diagnosis ng brain tumor, at ang gamutang isinagawa habang siya, ay nasa Los Angeles, California. Marahil ay mananatiling bahagi ng mga usapan, ang mga misteryosong teoryang ito. Ngunit sa huli, ang mas mahalagang alalahanin, ay hindi ang mga hindi napatunayang kwento, kundi ang napakagandang tinig at maikling buhay, ng isang artistang nag-iwan ng hindi malilimutang marka, sa kasaysayan ng OPM. May mga bituin na matagal bago mawalan ng liwanag. Ngunit mayroon ding mga bituin, saglit lamang sumikat. Subalit, habang buhay na naaalala. At si Tenten Muñoz, ay isa sa mga iyon. Sa loob lamang ng 19 na taon, nagawa niyang mag-iwan ng isang tinig, na hanggang ngayon ay kinikilala, bilang bahagi ng kasaysayan, ng OPM. Marahil ay hindi na natin malalaman, kung hanggang saan pa sana ang mararating, ng kanyang karera. Ngunit sa bawat pagtugtog ng awiting, kaba, tila muli nating naririnig ang boses, ng isang dalagang minsang nangarap, minsang nagbigay inspirasyon, at minsang nagpahanga sa buong sambayanan. At marahil, ang pinakamalaking misteryo, ay hindi kung bakit siya pumanaw ng napakaaga, kundi kung gaano pa sana karaming awitin, ang may iwan niya sa mundo, kung nabigyan lamang siya, ng mas mahabang panahon.